bored and sawa na sa paprito-prito, tara, level up na yan. Maggata tayo. Let's go! And alam ko naman, alam na ito na ibang mga mami, pero sa mga walang alam, at tulad ko na nagsisimula pa lamang, fayang! Yes, paano ba ang pagluluto ng ginataan tilapia? And ito na, pag-aralan natin. Siyempre, kakailanganin natin ng isda. Tapos, meron tayong kamatis, bawang, sibuyas, luya, siling berde, mga gulay, and, syempre, meron tayo dapat na gata. Magandang purong gata, pero additional na ang yung padalawang gata para sa mas maraming sabaw. Lalo na pag marami tayong lulutuin. Kasi konti lang naman tong isda natin, kaya okay na yung 1 kilo na purong gata. And, ang pinakang star talaga sa atin ay ang ating bagong ani na mustaza. Yes, fresh from the garden. Paulit-ulit. Tensya na kayo, proud na proud lang talaga ako sa akin. Biruin mo, tanim ko yan. Nakakatuwa. Kaka-happy. And, simulan na natin ang pagluluto. First, syempre, pipirituhin muna natin ng mga fish. Yan. Depende kung gusto nyo tusta, pero ako ayoko ng tustang-tusta kasi maluluto pa naman siya pag nilagyan natin ng ginataan. Tsaka ayoko ng tusta, parang nawawalan ng lasa yung tilapia. And so, low fire lang tayo. Huwag nating sasagad sa malakas para hindi masunog at hindi magdikit sa kawali ang ating tilapia. Alali kumbaga. And so, na-prepare na natin ang ating ibang mga ricado. And so, kailangan na nating iprito lahat ng isda. Dapat ay prito. Ewan ko lang. Sa tilapia kasi madaling madulog ang tilapia. Kaya siguro dapat prito. Pero pwede din magsinaing sa gata. And yung iba, ang ginagamit na isda ay tulingan. Yun. Actually, marami kang pwedeng gawin sa isda. Pwede rin siyang escabeche, sweet and sour, pwede ding tinola, kung bore na bore ka na talaga sa pagpipito. And, minsan nga nakatikim ako ng afritadang isda. Yes, piniprito din yon. And masarap siya. Meron siyang mga iba't ibang lahok na makikita mo sa afritada. And, so doon na tayo sa pagpiprito. Dito na rin natin gigisahin tong ating mga bawang sibuyas and anything. Bawasan lang natin ang ating mantika kasi sobrang dami tapos may gata pa. Parang nakakasuya. Suya sa Batangas at sa Mindoro, umay. O, diba? And so, let's go na. And, agapan na natin ng linis kasi baka magka-stain pa ang ating stove. And so, gisa-gisa na tayo ng bawang, sibuyas. Then, susunod na natin ang ating kamatis. And, lutuin muna natin ng ayos ang ating kamatis. Saka natin isusunod ang ating luya.
ilalagay na natin ang ating luya and ang bango-bango ng ating niluluto. And I'm sure masarap yan. Luto ko eh. O, may angal. And so, okay na ating gisa. And lagay na natin ang ating mga fish. Pantay-pantayin lang natin para hindi madurog. Para okay siya. And then, lalagyan na natin ang ating gata. Purong gata sa halagang 60 pesos dyan sa Luma. Hindi ko alam kung mura yun or mahal. Lagyan na natin lahat. Tapos, medyo dadagdagan ko lang ng konting tubig. Kasi, sobrang malapot. And okay lang naman magdagdag ng tubig para okay and the break. Hintayin lang natin ng pagbulak. And lagyan na natin ang ating siling verde para ma-absorb na niya at saka pampabango talaga. Promise ang siling verde. Hindi pa ko pala nalagyan niya ng sili. Pero okay lang. Lagi na lang spicy ang aming nakakain. Kaya ilagay na natin ang ating talong para lumambot na ang ating talong. Remember, pag na-slice nyo na yung talong nyo, dapat ibababad natin sa tubig para hindi siya mangitim. Para maganda siya tingnan, hindi siya itim-itim. And so, yun nga, inilagay ko sa mga may sabaw-sabaw ang ating talong para maluto. At pinatas ko na nga ng ayos ang ating tilapia kasi luto na naman yung tilapia natin. Mas mahalagang maluto at ating talong kaysa matigas. Mas gusto ko kasi sa talong yung labog-labog na siya. Yes, yung hindi matigas. Para pag kinain natin na hindi makunat. And so, yun nga. Hintay lang natin lumambot ang ating talong. Tatakpan natin para mas maluto siya talaga ng ayos. And unti ko na makalimutan ng ating sampalok. Meron tayo dito ng sampalok na tira pa ni Lolo noon. Nabigay ng inay. Okay to, hindi naman siya madaling mapanis kasi wala na siyang buto. Kaya okay lang siyang i-stack natin ng matagalan. And so, kumukulo na ang ating ulam. And hintay lang natin ng kaunting malutong ating talong. Tapos saka natin ilalagay ang pinakambida. Bidang-bida sa vlog na to. Kaya tayo nag-vlog kasi sa ating bagong harvest na mustasa. Fresh from the garden. Paulit-ulit. And so, parang marami na siyang kinalot, malapot-lapot ng ating talong. Pwede na natin ilagay ang ating mustasa. Yes, mabango tong ating mustasa pag nilagay sa ginataang isda. Tapos, based on my observation, kahit luto na yung ating mustasa, crunchy pa rin siya. Pero hindi ko lang alam kung nakailang painit ng ulam. Ewan ko kung tatagal pa yung lutong niya. Siguro naman na hindi na. And so, yun nga. Tatakpan ulit natin para maluto ang ating talbos. And let's go na. Ang sarap ng ating mustasa, fresh from the garden. Lubog-lubog lang natin ng kaunti para maluto and para mapirat din yung talong. And so, ready na tayo sa ating ulam. And naalala ko nga pala, hindi pa ako nagsasaing. So, magsasaing na ako. And hayaan lang natin bumulak itong ating ulam. And balikan ko kayo mamaya. Bye! And okay na ang ating ulam. Medyo alalayan lang natin sa bandang ilalim kasi medyo dumidikit-dikit yung ilalim.
kasi naglalatik-latik na ang ating sabaw. Ang yummy! And ready to serve. Yummy, talap-talap.